Dumako na po tayo sa ating mensahe sa umagang ito. Noong po nakaraang linggo, napag-aralan po natin ang iba't ibang maling kaisipan sa pagsamba. At ngayon din po na pinag-aralan din po natin na tatlo po ang elemento ng pagsamba. Unang-una, ang ating sinasambahan ay ang Diyos. At kinakailangan ito sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon po ang ating pag-aaralan po sa umaga po ito ay yung pangatlong bahagi na po, ang pagsamba sa katotohanan. Karamihan po ng mga ibang pananampalataya, ala silang kaisipan na ang pagsamba ay meron dapat sundin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, halos lahat ng mga denominations, ang kanilang pagsamba ay unregulated. Ibig sabihin, bahala silang anong gagawin nila sa kanilang pagsamba. Halimbawa po, dito po sa kaisipan, dito si Blakely, si Blakely, si Mr. Blakely, ay isang miyembro ng Christian Church. Ang Christian Church, once upon a time, galing sa tunay na iglesia. Kaya lang, nagkaroon sila ng maraming bahagi sa kanilang paniniwala na sila umalis sa katotohanan. At isa sa mga bagay na kailang pinaniwalaan ay pwede silang gumamit ng panugtong sa pagsamba. So nagkaroon po ng pag-uusap sa pagitan ni Blakely at isang kapatid tungkol po sa panugtong. At ito sabi niya, Blakely said there was no such thing as authorized worship, and church that such was creed-making, for no authority was needed. So kanila, alang kailangan ng otoridad sa ano maggagawin sa loob ng iglesia kanya. The church that they have I done it right syndrome is out of harmony with the new covenant, and that such a concept comes from the law of Moses, not grace. So dito makikita natin itong mga taong ito, para silang mga Baptist. Ibig sabihin, dahil ito yung kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, ay wala lang sinasabing pagsunod pa na katulad sa kausan ni Moises. That it is the person, Christ, not the deed, that makes worship acceptable. Na ibig sabihin, kung tama ang ating sinasambahan ng Panginoon, hindi mahalaga kung ating ginagawa nila. He said, worship is a right thing to do. Tama raw na tayo sumamba, and there is no wrong way to it. Sa kanila, tama yung pagsamba, pero walang tamang paraan na pagsamba, sabi nila. There are no regulations, no meticulous routine. So ito ang kaisipan, nito is ni Blakely, galing yun sa atin, umalis sila. So bakit sila umalis? Dahil meron silang maling kaisipan. Lalo dito sa pagkakataon na ito, ang instrumental music ay isang symptom ng isang sakit. Ang ano yung sakit na yun? Na walang regulasyon o regulation sa pagsamba. Pwede tayo sumamba kahit anong gusto natin gawin, pero as long as tayo sincere at sa Kristo ang ating sinasamba sa kanilang kaisipan. Eh, kanilang pagdagdag sa instrumental music para sa kanila ay hindi kasalanan nyo dahil walang tamang paraan kanya ng pagsamba. Pero pasilin natin. Doon sa John chapter 4 verse 24, dalawa yun, worship in spirit and in truth kanya. So ano ibig sabihin ng worship in truth? Dito po sa John 17 verse 17, sanctify them by your truth, o pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan. Isa na sanctify, pareho rin po ang salitang banal. Ang ibig sabihin, hihiwalay mo sila sa kasalanan kanya sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa pagbabasa ng Biblia, kinakailangan makita yung kahulugan ng bawat salita. Especially sa Biblia, na yung mga ibang salita ay hindi talaga salita. Halimbawa, yung salitang church, inibento lang nila yun. So, walang English word na church. Katulad ng sanctify, hindi rin English word ni sanctify. Inigaan sa salitang Latin, nang ibig sabihin ay hiwalay o sanctify. So, mga tuwing sinasabi ito ng ating Panginoon, ang salita mo ay katotohanan. So, kung tayo sasamba sa katotohanan, ibig sabihin, kailangan sumamba tayo kung ano ang pinahayag sa atin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan tayo sumamba na naaayon kung ano yung tinuturo ng bagong tipan. Since nasa ilalim po tayo ng bagong tipan, wala sa lumang tipan.
So kung naman sinasabi ng bagong tipan, yan ang ating sasambahin, gagawin. Walang tinatawag ng will worship. Ang will worship, ito yung pagsamba na ginawa mo para sa iyong sarili. Yun po ay condemn. Yun ay kasalanan. Tulad mo sinabi ni Pablo sa Colossians chapter 2, verse 22 to verse 23. May sinabi will worship doon. Ito yung pagsamba na ikaw lang gumawa para sa iyong sarili. Hindi ito tatanggapin ng Diyos. Sapagkat ang pagsamba ay kinakailangan na ayon sa katotohanan. Kung ano man ang mababasa natin itinuturo ng bagong tipan, yan ang dapat natin gawin. Di ba simple lang na maunawaan nyo? Kung talagang tayo ay bukas ang ating kaisipan sa pagsamba. Tingnan po natin. Kuminsan sa banal na kasulatan, mayroong mga talata na nagpapaliwanag sa ibang talata. Yung sa binasa natin sa John 17 verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. Ganyan. Tingnan natin si Pablo sa Romans chapter 1 verse 9. Sabi niya, for God is my witness, whom I serve. Ganyan. Sabi niya, ang Diyos ang aking pinaglilingkuran. Ganyan. Sa pangalong paraan, with my spirit. Madudo yung spirit doon sa John chapter 4 verse 24. Sabi niya, in the gospel of His Son. So, paano na pinaglilingkuran ni Pablo ang Diyos? Sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. That without ceasing, I make mention of you always in my prayers. So, bakit sabi ni Pablo, ang Diyos ang aking saksi, na aking pinaglilingkuran sa aking Espiritu, sa Ebanghelyo ng kanyang anak. So, ibig sabihin, yung salitang truth ay nangangahulugan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung ano yung pinapayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan nga po natin kung Romans chapter 1 verse 9 hindi ko nalagay yung talata. Kung hindi Romans 1 niya, Philippians chapter 1 verse 9. Hindi Romans chapter 1 verse 9. Philippians po yan, chapter 1 verse 9. So mga twin, yun ang sinasabi ni Pablo. Sa Diyos na ay kasi kanya na aking pinaglilingkuran sa pamagitan ng Espiritu, sa pamagitan ng Ebanghelyo ng kanyang anak. So ang katotohanan sa atin ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan po natin itong dalawang salita. Dito po sa Philippians 3 verse 3, for we are the circumcision, hindi po ito sinasabi ni Pablo, yung pagtutuli ay sa laman. Ito yung spiritual pagtutuli na ginawa sa pamagitan ng bautismo. Kasi yung pagtutuli, ang essence na pagtutuli, meron tinatanggal. So yung physical na pagtutuli sa mga lalaki, meron sinatanggal na balat. So spiritually, ang circumcision ay ang pagtanggal ng kasalanan kanya. Who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Pero pasinin po natin dito, yung Spirit ay capital S. Ibig sabihin, sambahin ng Diyos na ayon sa Espiritu Santo kanya. Anong ibig sabihin nun? Sa paanong paraan ang sasabihin natin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo? Dito sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, anong ginagamit ng Espiritu Santo? Ang salita ng Diyos kanya. So, ibig sabihin, pag samasamahin natin yan, tayo sumasamba ayon sa pinag ng Espiritu Santo. Ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa bagong tipan. Yung po makikita nating kahulugan na tayo sasamba sa tinatawag na Espiritu kanya. Dito sa Colossians 3:16, tayo sumasamba ayon sa autoridad ng ating Panginoon. So kung mayroong authority, hindi tama yung sinasabing ni Blakely na walang authority, di ba? Sabi dito sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Saan ba yung salita ng ating yan? Bakit di pa? Tingnan yung salita ng dwell. Yung ba salita ng Diyos, literally nasa yung mula, di ba? Ito nasa yung kaisipan. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do, in word or
deed. Tingnan niyo salita ni Pablo, interesting yan, di ba? Whatever you do, in word, ganyan. Or deed. So, pati yung pagsasalita natin, ginagawa natin yan. Do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Do all in the name of the Lord Jesus. Kinakanta natin ito, di ba? So, ano ibig sabihin yan? Sa autoridad ng ating Panginoon. Ito po salitang name, nomos, meaning authority. Pag sinabing lawlessness, anomia, kanya. Without law. So, ibig sabihin, ay sa kautusan ng ating Panginoon. Lahi sa autoridad ng ating Panginoon sa Kristo. So Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat ng autoridad sa lalaki ng pananampalataya ay naibigay sa ating Panginoon. So ano mang gagawin natin, ang ituturo natin, ito yung autoridad ng ating Panginoon. Ito yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 3 verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So, paano pinalakad yung lumpo? So, autoridad ng ating Panginoon. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ginagawa natin lahat ay sa autoridad ng ating Panginoon. So, kahit sa pagsamba, may authority ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na pinag-utos ng ating Panginoon, na ipinahayag ng Espiritu Santo, at naisulat sa banal na kasulatan, yan ang ating gagawin. Specifically, New Testament, dahil ang autoridad ng ating Panginoon. Paano hindi tayo susunod? Sa buong panahon ng Biblia, kaya sa Old Testament o New Testament, pag hindi tayo sumunod sa Diyos, parurusahan ka ng Diyos. Sa Old Testament, ang kaparusahan ng Diyos, kaagad eh. Sa atin, hintayin natin ang Judgment Day. Mas maganda nga sa kanya, kaagad eh. Tayo, maghihintay pa tayo sa Judgment Day. Dito po dalawang ito, anak ni Aaron. Apat ang anak niya eh. At sila ay mga paggagalingan ng lahat ng mga sacerdote o priest. Yung mga ibang Levites na hindi anak ni Aaron, Levites lang sila. Sila ay tumutulong lamang sa paglilingkod ng mga sacerdote. Ano nangyari sa kanila? Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it. Kasi mayroong panahon ng pagsamba sa incenso, sinusunod na incenso. Put incense on it and offered profane fire before the Lord. Ang ibig siya ng profane, common. Meron siyang particular na apoy sa tabi ng altar na dapat doon kang kumuha. Yun ay isang special na apoy. Pero sila ay gumamit ng pagkaraniwang apoy kanya before the Lord, which He had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Bakit sila pinatay ng Panginoon? Apoy lang pinag-uusapan. Dahil sila ay gumamit ng pangkaraniwang apoy. Hindi yung apoy na pinag-uutos ng Panginoon. At sila ay pinatay ng Diyos. So kahit kailan merong kaisa ang ating pagsunod sa harapan ng Diyos. Dito may kaisa. Hindi sila sumunod, sila ay pinarsahan ng Diyos. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawin yan ngayon. Kung sila ay pinarsahan ng Diyos sa panahon ng Old Testament, parurusahan din tayo ng Diyos sa panahon natin ngayon. Pagka hindi tayo sumunod sa namang bagay na pinag-utos ng Panginoon. Tingnan niyo sa 1 Corinthians 4:6. Now this takes, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes. Ginabi ni Pablos at si Apollos para sa kanila, para maunawaan nila. That you may learn in us that to think beyond what is written. Ibig sabihin, huwag tayo matutong lumampas sa nakasulatan niya. Siya na meron tayong boundary, yun lang nakasulat, doon lang tayo. So kung pinag-uusapan na ipagsamba, nakalagay tayo sa boundary ng bagong tipan. Kung ano sinasabi ng bagong tipan, doon lang tayo, hindi tayo pwede lumampas. Kung hindi ito nakasulat sa bagong tipan. Wala tayo sila ng Old Testament. So sa bagong tipan, pag hindi tayo dapat lumampas doon. Kung ang pinag-uusapan ay pagsamba kahit ano. Pero lalo nang pinag-uusapan natin ay pagsamba, hindi tayo pwede lumampas. So 2 John 9, chapter 1, verse 9, whoever transgresses, sa ibang salim, whoever goes forward and does not abide in the doctrine of Christ, does not have God. He who abides in the doctrine of Christ is what the Father and the Son.
Yung nananatili sa anak Kristo, nasa kanyang ama at ang anak. Paano kung kinompas doon? Kanya, walang Diyos sa iyo. Kanya. So, i-apply natin sa pagsamba, ganun din. Pag tayo sumamba sa isang paraan na hindi pinag-utos ng Panginoon, wala nang Diyos sa atin. Hindi na tayo maliligtas. Yun ang ibig sabihin ng mga talatang binabasa natin. Ngayon, punta tayo mga halimbawa. Isa sa mga bagay na ginagawa natin sa pagsamba ay ginawa natin kanina, Lord's Supper, or communion. Tinatawag din po communion, or breaking of bread. Yun yung katawagan. Meron pang regulasyon yan. Tingnan po natin, meron. Ano yung ginagamit natin? Nagtataka tayo, ba't ganun ginagamit natin? Sige kayo, bagong Christian, di mo alam yun. Paano magtatanong ka, bakit ganun ang tinapay na kinakain natin? Bakit tayo umiinom ng grape juice? Siyempre, magtataka ka. Dahil meron kautusan. Sa Matthew chapter 26, verse 26, ito po yung ginawa ang pinakaunang communion during the last Passover ng ating Panginoon. And as they were eating, Jesus took the bread, blessed, broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And then he took the cup. Ito po yung metonymy. Naintindihan natin yan sa pagkaraniwan na salita. Hindi natin iniinom yung lalagyan. Iniinom natin yung laman ng lalagyan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo pwedeng inumin yung lalagyan. Ang iniinom mo yung liquid na nasa lalagyan. And gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Pag tumuloy tayo sa verse 30, ganyan, "I will not drink henceforth of this fruit of the vine." So, inilalaman ng cup ay grape juice. At ito po yung Passover. Yun po ay isang magsisimula sa araw ng Passover, 14th day of the first month. Tapos susunod ng isang linggo na wala silang leavened bread. So, feast of the leavened bread. Kanya. So, kinain nila dito ay ang leavened bread. Ang significance po niya, kung titignan natin ang 1 Corinthians chapter 6, ang kasalanan ay tinatawag na leaven. Kanya. Ay, ang ibig sabihin, yun ay nagpapakumbong. Kanya. Yung kasalanan, kaka-influensya. Kanya. So, ang leaven, kanya, yung katawan ng ating Panginoon wala sa kasalanan. Ang leavened bread, grape juice. Yun ang elements ng Lord's Supper. So, yun ang ginagawa natin. Yung meron tayong grape juice. Dahil yan ang mababasa natin sa Banal na Salita. Hindi tayo pwedeng gumamit ng iba. Kaya magtatanong tayo, anong klaseng leavened bread? Bahala tayo kung anong klaseng leavened bread. Basta tinapay na walang levadura, kahit ano pang klaseng tinapay, pwede yun. Kaya nagtatanong, pwede ba yung ostya kanila? Kung mapapatunayan mo yung ostya, tinapay yun ay wala levadura, pwede yung ostya kung gusto nyo. Kung kayo hindi makakain ng ostya dahil naisip yung katulog natin, gamitin nyo. Basta unleavened bread. Hindi mo natin lang walang klaseng unleavened bread ginamit ng ating Panginoon. Tinapay naman ko dyan, hindi natin walang klaseng tinapay yun. Basta unleavened bread, pwede natin gamitin yan. May mga relihiyon na hindi nila ginagawa yan. Yung mga Mormons, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. The Latter-day Saints believe that the sacrament contains two essential parts, the bread and the water. So pag nag-Lord's Supper yan, tinapay na may levadura at tubig ginagamit nila. Just before his death, Jesus Christ himself taught his disciples about the importance of the sacrament. He taught that the bread represents his body and the water represents the blood shed for us. Hindi sila nagtuturo ng tama, di ba? Hindi naman tubig yung dininom ng ating Panginoon. Grape juice yun. Eh sila tubig lang. Yan ang ginagawa ng mga Mormons. So, yun walang scriptural authority yun. Hindi natin pwede palitan yung elements na ginagamit natin. Basta leavened bread, grape juice. Kung saan natin nilalagay, bahala tayo. Ito, meron tayong maliit na kapita. Kung saan mo ilagay yung grape juice, bahala tayo. No? Basta grape juice and unleavened bread. Yun ang elemento ng Lord's Supper. So may regulation niya, di ba? Hindi tayo pwedeng gumamit ng ibang elemento sa Lord's Supper. Kailan natin ginagawa? Meron ding regulasyon doon. May mga relihiyon, denomination,
na hindi sila naniniwala na ito'y weekly observance. In effect, karamihan po ng mga denominations, once every month. Basta Sunday, once every month nila ginagamit siya. Diba yung mga Baptist, ano po? Hindi ako nagsisinungaling sa Baptist yun eh. Sabi ng Baptist, communion or the Lord's Supper is an act of worship that involves bread and drinking wine. Baptists normally observe this at least once a month. And usually use non-alcoholic wine. Once a month. So, ibig sabihin sa kanila, hindi weekly. At least once a month. Nagtitipid yata sila sa wine. Sa grade, hindi ko alam. May tayo din. Sinabi, paano natin nalaman na weekly? Mayroon ding regulation yan. Ganun. Yung iba naman, tauna. Yung mga Jehovah's Witnesses. Hindi pwede magsinungaling ito. Ito nandun sa official publication ng State of Arkansas. Hindi ko lang ba't nakalagay doon yun eh. Jehovah's Witnesses reject the traditional church calendar with its saints' days and feast days, Lenten sacrifices, and Easter celebrations. Ito yun. They do, however, commemorate the Last Supper each year, noting that Jesus explicitly instructed His followers to do so. So meron silang confusion sa Passover na yearly at yung Lord's Supper. Ang ginagawa ng mga saksi, nakalagay lang sa table. Pangatingin lang sila. Dahil sa kailang paniniwala, ang kakain lamang dyan, yung 144,000 na pumunta sa langit. Pwede man nila alam kung kasama sila doon, kaya nakatingin lang sila. Pero sa ilang nila ginagawa yun, nakatingin lang sila. Kasi yun yung ginagawa ng ibang mga pananampalataya. Merong monthly, merong yearly. Pero sila ang sabi ng Biblia. O kaya, daily, mga Katoliko. Ito po ay isang sa St. Thomas Decatur Church, Catholic Church. Sabi niya, daily Mass is celebrated on Monday through Friday at 8:15 a.m. These Masses are relatively easy to schedule within your workday because they are typically kept to 30 minutes. Masses are our greatest prayer and a tremendous means of grace. Consider making daily Mass a regular part of your morning. You won't be sorry if you do so. Yun nga po sa St. Thomas Decatur Catholic Church. May araw-araw, mayroong monthly, mayroong yearly. Interesado tayo ngayon sa Biblia. Sa Acts chapter 20 verse 7. Wala tayong mababasa direct statement o direct command. Wala tayong mababasa. Pero meron tayong mababasa ng approved apostolic example. Ano ibig sabihin, no? Si Pablo, pagka ang mga kapatid nagkakamali, sasabihin mali kayo dyan, ganyan. Pero sa pagkakataon ito, kasama nila yung mga kasama ni Pablo, yung mga kapatid. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Kung marunong tayo magbasa, ano po? Yung salitang when, yun ay adverb. When. Adverb of time. Sinasabi sa atin kung kailan sila nagkakatipon. Kung gagawin mo yung question, when did the disciples come together to break bread? Ang sagot mo, on the first day of the week. Kaya ito, declarative ni sinabi nito. Pero ito isang example. Makikita natin, ang approve apostolic example by necessary inference, ito yung inutos sa kanila. Kaya lang, hindi nasulat sa atin yung inutos sa kanila. Nakita natin yung pagganap doon sa utos. Kung wala silang utos, nagkasana sila, pero hindi sila nagkasana. Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight on the first day of the week. Ganyan. Ang makikita natin salita ito, first day of the week. Sabihin, palaging merong first day sa bawat linggo. Yan ang araw ng linggo. So, ang ibig sabihin yan, pag sumasapit yung araw na yon, ginagawa nila yun, di ba? Yun ang necessary inference. Dahil kung monthly, sasabihin nila isang araw na dumating lang minsan sa isang buwan. Ito sa Isaiah chapter 63 verse 3, bagaman ito'y figurative, and it shall come to pass that from one new moon to another, ilan bang new moon sa isang buwan? Isa lang. So meron silang ginagawa sa new moon. Once a month lang yun, di ba? Dahil wala namang dalawang new moon sa isang buwan. Isa lang, usually, isa lang. So paano kung yearly? Sasabihin yung buwan, at saka yung araw ng buwan na yun. Isa lang yun sa every year, di ba?
Tignan niyo sa Passover. Sa Leviticus 23 verse 4, these are the feasts of the Lord, holy convocations. Ibig sabihin, yung unang araw at yung huling araw ng mga tao ng pista na yan ay Sabat. Hindi sila magtatrabaho. Which you shall proclaim at their appointed times. On the 14th day of the first month at twilight is the Lord's Passover. So, ilan ang 14th day of the first month? Isa lang yun eh. Isa lang sa taon nyo. So, yun yun. Paano ang first day of the week? Typically, napakasimpleng maintindihan, pero hindi ko maintindihan, hindi nila maintindihan. Pag first day of the week, every week, merong first day. Sabi niya, when? So, doon gaganipin niya. So, ginagawa natin weekly, yun ang tama. Ano ang layunin ng Lord's Supper? Ako, galing ako sa Katoliko. So, alam ko yung layunin itong kay Katoliko. Pero, ironically, nalaman ko lang yun, hindi na Katoliko. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3 to verse 25, for I received from the Lord that which I also delivered. Sabi ng isang mangaral, paano? Si Pablo din naman kasama sa Last Supper. Hindi naman talaga siya kasama. Pwede naman sinasabi ni Pablo ang kasama siya. Ang sabi niya, I received, ganyan. Tinanggap niya yung utos na ito sa Panginoon, yung sinasabi ni Pablo. That which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So, ano layunin ng Lord's Supper? Maalala natin katawan at dugo ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan. So, it's a memorial. Pagka tayo po sumasapit ng June 12, every June 12, pero ako naniniwala kung talagang Independence Day, July 4. June 12, kanya, yun ay memorial na doon tayo naging independent bilang isang bansa. So, ibig sabihin, naalala mo yun. Dahil tayo naging malayang bansa ng June 12. Pag hindi nagawa, ganoon din ng Lord's Supper. Inaalala natin sa ating isip at pinagpapasalamat natin na ating po ay namatay para sa atin. Inaalala natin yun. Yun ang layunin ng Lord's Supper para maalala natin. Bakit kailangan natin maalala? Pag inaalala natin sa bagay na mahalaga, ito'y binibigyan natin ng pansin. Pag hindi natin nakalimutan natin, makalimutan natin kahalagahan. Pagka ang Kristiyan di siya lumalago, ito sabi ni Pedro, for he who lacks these things is short-sighted. Katulad ko, nung ako may bata, short-sighted ako. Hindi mo nakikita yung malayo. Even to blindness, hindi mo ka talaga nakikita kanya. And has forgotten that he was cleansed from his old sins. So, ang Lord's Supper, pinapaalala sa atin na tayo nilinis mula sa ating kasalanan nung namatay ang ating Panginoon. So, yun ay magbibigay sa atin ng kadahilan para maging tapat ka. Dahil nagpapasalamat ka dahil kayo niligtas ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo niligtas ng ating Panginoon, pupulin na tayo sa impyerno. Yun ang layunin ng Lord's Supper. Ayon sa Bagong Tipan. Tingnan natin ang layunin sa ibang relihiyon. Transubstantiation. Alam po nyo, ito ay may dahilan. Ba't ganun lang kailang paniniwala? The idea that during Mass, o Eucharist, kanya, the bread and wine used for communion become the body and blood of Jesus Christ. Siya literally, yung tinapay nagiging katawan ni Kristo yun. At yung wine nagiging dugo ni Kristo. Yun ang paniniwala nila. The trans, ibig sabihin, pag sinabing trans, nagbabago. Substance. So yung pagbabago ng substance, ano ibig sabihin? Sa transubstantiation, o the process na napapalitan ng substance sa ibang salita is central to the Catholic faith. Indeed, the Catholic Church teaches that the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Sila po mabalik sa John 6 na sabihin ng Panginoon, ang sino man kumakain sa aking katawan at uminom sa aking dugo ay magkakaroon ng buhay. Ginawa niya ng literal yun. Ang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 6,
Ako ang tunay na tinapay, kanya eh. At ang bibigay ng ating Panginoon ay ang kanyang salita. Siya yun ang tunay na pagkain ngayon. Yun po sinasabi sa John chapter 6, verse 56, yun ang dahilan nila. So, okay, kung ang katawan at dugo ng ating Panginoon, ang makabibigay sa atin ng buhay na wala, kailangan natin kainin nyo. Kaya sa kailang paniniwala, pag nagko-commune sila, nagbabago talaga yun. Nagigilita na lang katawan at dugo ng ating pagkinain mo kanya, magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Yun ang paniniwala nila. Which is, pag kinompare natin sa binasa natin kanina, hindi tama. Hindi tayo binibigay ng buhay na walang hanggan noong tinapay at dugo na ating ininom. Inaalala natin yung kamatayan niya on the process para maging tapat tayo sa Diyos. Hindi walang magic doon sa kinain natin kanina. So yun ang transubstantiation ng mga Katoliko. Ngayon yung mga Protestante naman. Ayaw nila yun. Pero parang pareho rin. Co-substantiation pala walang trans. Co-substantiation. Ibig sabihin, yung tinapay pa rin yun. Yung wine pa rin yun. Pero yung dugo at katawan ni Kristo, coexist kanya. Parang wala akong nakikita ng pagkakaiba. The bread and the grape juice do not miraculously changed, but rather the body and blood of Jesus coexist with the bread and grape juice. Parang pareho rin, di ba? Binago lang nila yung konti. So, ito rin ang paniniwala ng mga Protestante. So, mga tweet, yun yung memorial. Inaalala natin. So, sinong kakain at iinom? Ng tinapay at yung grape juice. Lahat ng Kristiyano. Tayong Kristiyano. Kakain tayo sa tinapay at uminom doon sa kapitan. Dahil meron tayong fellowship doon sa katamad-duguhan ng ating Panginoon. Doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16. So, yung lamang Kristiyano na may pakikisama sa ating Panginoon ang maaaring uminom kanya. Ngayon, kung meron tayong bisita at kumain siya, wala significance sa kanya yun. Kabiyahan lang natin siya. Basta sinabi natin dito, hindi kayo obligado kumain. Kumain siya, kabiyahan lang natin siya. Wala significance sa kanya. Hindi katulad sa atin. Sa Matthew 26 verse 26 at 27, doon sa Roman Catholic Church, kumakain lang tayo doon sa osya. Hindi tayo umiinom doon sa iniinom, di ba? Pero yun ay mali. Dahil dito sa sinabi ng Panginoon, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." So yung kumain doon sa tinapay, sila rin nangiinom. So lahat tayo, kakain tayo at iinom. Katulad ng ating ginagawa. Dahil yung sinasabi sa atin, kainin natin yung tinapay at uminom tayo sa kopita o yung grape juice. Yan ang sinasabi ng ating mismo, ng ating drink from it, all of you. Kaya kung ginagawa natin, kahit 1,000 miyembro dito, ganun pa rin ang gagawin natin. Palipanginom pa rin natin, kakain pa rin yun, at iinom, lahat tayo. Lahat ng mga Kristiyano sa kongregasyon na ito. Sa Roman Catholic Church. Ito rin po, hindi ko maintindihan sa New Yorker, will the coronavirus be the end of communion? Kanya. Technically, the Catholic churches do not need to offer their congregants the precious blood. Only the priest must celebrate as Jesus instructed. Hindi naman yung sinabi ng Panginoon, drink ye all of you, di ba? Only the priest must celebrate as Jesus instructed with both wine and bread. The laity, yung hindi pare, receives the entirety of Christ by consuming either one. And for centuries, they typically receive just the bread. Hanggang ngayon, minsan, nakikita ko pa rin kumakain lang doon sa tinapay. Hindi sila umiinom doon sa wine. Actually, hindi grape juice ang wine nila eh. Wine talaga. Nakakalasing yun. Kaya alam ko yan. Dahil nga may Katoliko, member ako ng isang Catholic organization sa eskwelahan. Ang ginagawa namin, nag-sponsor kami ng mass sa may squatter area. May natitira. Sinubukan namin, nakakalasing. Lalat talaga yan. Pero sa Biblia, grape juice lang. Nakakalasing yung anak na yun. Ngayon, dito po tayo magtatapos. Ano po?
sa pag-aawit ng papuri. Singing praise, kasama ito sa ating pag-isama. Ano yun? Ano yung pag-aawit ng papuri? Minsan, meron tayong point of view, nag-emphasize sa isang bagay na hindi natin dapat i-emphasize. Bagamat kasali sa pag-aawit. Tingnan natin. So, Ephesians chapter 5, verse 18 to verse 20. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, a gulo, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi rito, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. So pag umawit tayo nagsasalita sa isa't isa kanya. Doon sa pamagitan ng awit na inaawit natin. So mga tweet, mayroong mga kahulugan o mensahe, mga awit na inaawit natin. Pag inaawit natin yun, para tayo nagsasalita sa isa't isa doon sa mensahe ng ating inaawit. Ngayon, ito'y paglalahad ng kaisipan. Yan ang magic ng music, ano po. Meron siya salita na may melody. Minsan, pag hindi natin naintindihan yung kanta, yung melody lang, ang nakapekto sa'yo. Meron magic ang music, di ba? Pero sa ating pag-aawitan, ito'y pagtuturo. Sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Dito sa kanya, speaking to one another, kindness. Dito sa Colossians, teaching and admonishing. So ano mahalaga dito sa ating pag-awit? Ang mas mahalagang bahagi ng ating pag-awit ay yung mensahe ng ating mga awit. Dahil yun ang nagtuturo sa atin ng mensahe na aayon sa salita ng Diyos. So yun ang makita natin. Pag umawit tayo, pinipilit natin unawain yung ating inaawit. Dahil nagtuturo ang mensahe sa atin at nagtuturo sa iba. Hindi lang yung musical sound. Yung musical sound, nagbibigay lang ng kawisan sa awit. Yun ang purpose ng melody. Dahil kung walang melody, hindi awit yun. Kaya kung awit, meron siyang melody. Kasi nakalagay lang yung tono ron, di ba? Pero ang mas mahalagang bahagi ay hindi yung sound, kundi yung mensahe ng ating awit. Sa 1 Corinthians 14 verse 15, what is the conclusion there? I will pray with the Spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with the understanding. So, maawit tayo na may pagkaunawa. May mga kapatid na may ino-overemphasize sila yung tono. O kaya, paano tinutuloy do? Okay, paso natin ito. Okay lang yun. Pero not to the extent na nakakalimutan yung mas mahalagang bahagi ng awit natin. Ang mahalagang bahagi ng pag-aawitan natin ay yung hindi yung mere musical sounds. Nakakatulong yun. Kasi nga yung melody, nakakating ng damdamin nyo. Tandaan po natin yan. Yun ang magic ng music. Pero sa ating pag-aawitan, yung mensaheng mahalaga na tinutulungan tayo sa pamagitan ng melody. Pero yung mensahe talaga ang ating dapat unawain. Ano bang sinasabi lang ating may inaawit? So bago natin awitin, dapat naintindihan natin awit. So pag meron siyang practice, maganda yun, kung meron tayong panahon, hindi lang natin pinapractice yung tono. Titignan natin na magkinakanta mo. Ano ba ibig sabihin ng inaawit mo? Bisa meron kanta dyan, Night with Ebon Pinion. Kaya hindi ko maintindihan yung Ebon Pinion. Ang ibig sabihin pala noon, yung gabi ng pagluluksyan ng ating Panginoon bago siya namatay. Eh kung hindi mo naintindihan, alam pang Ebon Pinion ka. Kailangan natin unawain yung mga mensahe ng ating mga awit. At habang umaawit tayo, dapat umaawit tayo na may pagkakaunawa siya, inaawit natin. At yung melody, yan ang tumutulong sa ating damdamin. Umaawit tayo na may damdamin sa Diyos. Hindi naman basta lang tayo robotic na umaawit. Yun ang kahalagahan ng ating pag-aawitan. Ngayon, kailangan ng respetuhin ang sinasabi ng bakong tipahan. May mga kapatid, nakinig ko minsan sa mga tape nila, meron silang humming.
Humming is not singing. Meron silang palakpak. Yan lang kasama sa pagsamba yun, di ba? O kaya whistling. Hindi rin pag-aawit yun. O kaya meron panugtog, instrumental music. O kaya meron akong nakitang sinasabi ng modern worship, ginagaya nila sounds ng instrumento. Hindi rin pag-aawitan yun. Hindi, sa atin, umaawit ka. Alam mo, ang ibig sabihin, yan ang gawin mo. Yung mga yan, hindi kasama yan. Wala tayong otoridad. Alam nyo, ang criticism sa atin, masyado kayong maselan. Hindi tayo maselan. Ang Diyos ang maselan, hindi tayo. Sumusunod lang tayo sa Diyos. Isipin, ako'y maselan. Kung tayo masusunod bilang tao, gagamit tayo ng palagtog. Normal sa tao yan eh. Kaso hindi tayo nasusunod, ang nasusunod ng Diyos. Kaya sabi, boring naman kayo, wala kayong palagtog. So what? Ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. Ito'y ginagawa ng mga Church of Christ, ibang Church of Christ. Ang nagiging nangyayari pag ginagawa natin yan, nagiging human-centered ang ating pagsamba. Hindi God-centered. Kasi kung God-centered, ang pinupuro natin ng Diyos, hindi tayo. Hindi siyang pinupuri natin, hindi tayo. Ngayon, pagka yung ginagawa natin, makakabuti sa ating pagdinig, makakasaya sa atin, tayo sinasamba, hindi ang Diyos. Ngayon, hindi maganda yung... sabihin natin, ginagawa na ibang mga churches of Christ yan. Pag tumingin kayo sa internet, nakikita nyo. Kumisa, meron akong CD na mga supposed to be mga Kristiyano, ginagawa, may nag-humming, may nag-whistle. Aawit kayo. Kung anong definition ng awit, yan ang gagawin natin. Kapag yan ang itinuturo sa atin ng Diyos. Anong klaseng awit? Makita sa mga born again, meron silang banda, tumutugtog sila ng rock music. Hindi ba yan? Bilang pagpupuri kayo sa Diyos. Anong awit ang awitin natin? Sinabi sa atin, psalms, hymns, and spiritual songs. Kung titignan po natin tatlong salita na yan, yung psalm ay isang particular na klase ng hymn. So, very specific yung psalm. Doon sa Matthew 26 verse 30, and when they had sung a hymn, ganyan. Hindi na sinabing they had sung a psalm, ganyan, hymn. They went out to the Mount of Olives. So, anong yung sabihin nila? Doon sa mga Hebreo, mga Hebrews, so, ginagawa sa Passover, merong bahagi yung Psalms. Psalms 113 hanggang 118. Yun ang inaawit nila during the Passover. Kasabi nila, tradition lang po ito ng mga Hudyo. While Scripture doesn't explicitly state which hymn was sung, yung sa Matthew 26 verse 30. Jewish tradition reveals that the Passover meal was concluded by singing the last portion of the Hallel. Kanya. Yung Hallel, yun ang Psalm 113 hanggang 118. So, yung hymn na may Psalm. So, makikita natin, mismo ang Biblia sinasabi, ang Psalm ay isang uri ng hymn. So, yun ay specific kind of a hymn. Di mo makita natin. Ngayon, hymns are a type of spiritual songs. Isang uri ng awit yan eh. Dahil ang inaawit natin, spiritual songs, so yung mga hymn na spiritual, yun ang ating inaawit. So, the spiritual songs, ano mang klase ng awit na may spiritual message? Yun ang pwede nating awitin sa ating pag-aawitan. So, hindi tayo pwede umawit ng mga nationalistic songs. Bisa may mga denomination na, cultural favorites, hindi natin pwedeng awitin yan. O yung secular music, hindi natin pwedeng awitin yan. Nung mensahe lang secular, secular. Ang awitin natin, yung mga spiritual na sa awit, na may mensahe ng spiritual sa atin. Ngayon, may mga awit sa ibang denominasyon na spiritual, na wala namang kasalanan sa mensahe. Pwede ba natin awitin? Oo. Basta spiritual songs. Ito lahat ang inaawit natin dito, maliban sa ilan. Inaawit din naman ng mga Baptist, mga denominasyon. Hindi naman exclusive sa atin yan. Bakit natin na naawit? Dahil sila spiritual. Yung mensahe na spiritual. Ito pong songbook natin. Hindi ka naman din-advertise, hindi man nakikita eh. Ito yung maganda kasi pinaghirapan nila ito sa loob ng 10 taon yata. Meticulously, inalis nila yung mga lyrics na scriptural. Inalis nila yun. Binago nila.
Kaya ito'y maingat na songbook. Yung sa internet, meron din may mga nota. Pero ang problema doon, yung lyrics. Pero yan, hindi. Kaya mas maganda gamitin yung songbook na yan dahil Kristiyanong gumawa, Kristiyano mga nag-edit, pinalitan nila yung lyrics. Inalis nila yung mga lyrics na questionable na hindi scriptural. Dahil kailangan natin awitin ay may spiritual message. Pwede mo dagdagan yun. It's scripturally. Naayon sa scriptures. Yun ang ating aawitin. So dito po tayo magtatapos. Sa susunod, yung pong para meron isa pa. Meron pa isa. Sinong aawit? Sinong aawit? Tayo lahat ang aawit. Hindi isa o dalawa. Tayo lahat ang aawit. Kailangan tayong umawit. Hindi ko makikigilan sa ibang mga kapatid. Napakagaling lang ang umawit. Hindi sila umawit. Pag hindi ka umawit, hindi ka maliligtas. Hindi mo ginagawa ang isang bagay dapat mong gawin. May iba mga denomination, meron silang choir. O meron pang solo singing. Once upon a time, may kasama siyang bata. Kapatak niya. Ready siya mag-solo kasi born again sila eh. Meron gano'n, pero sa atin hindi. Tayo lahat, ganyan. Speaking to one another. Ganyan. Ito po yung one another, yun ang plural ng salitang yan. Kung ano man ang yato, kung ano man yung pronunciation niya. Of himself. Pero kung plural, kayo lahat, ganyan, reciprocal. Kayo nag-aawitan sa isa't isa, ganyan, literally. So tayo lahat ang aawit. Huwag natin masyadong isipin kung sintonado ko, hindi. Hindi mo natin naririnig yung sintonado eh. Kasi pag umaawit ka, ang naririnig mo lang ikaw. Kasi ninyo, pag umaawit ka, naririnig mo lang primarily ikaw. So kung sintonado yung katabi mo, hindi mo na maririnig yun. Nakakonsentrate ka sa yung ginagawa. So umaawit ka, naririnig mo ikaw lang. Hindi yung iba. Kaya kung dito ka sa harap, marinig mo lahat. Dahil papunta doon, papunta rito yung isa. Pero kung nandyan ka, minsan di mo marinig. Ikaw wala ang nakadinig. Kasi tunado tayo, di ba basta umaawit ka. Yun ang mahalaga doon. Umawit ka daw sa service of Diyos. Tatanggapin ang Diyos yun. Dahil umaawit ka. At yun ay sumusunod tayo sa kalooban. So the entire congregation should participate in singing. Dahil utos yan sa bawat isa. Hindi lang sa isang tao, ilang grupo ang aawit. Kaya kung marunong kang umawit, lakasan mo ang boses mo. Para makikilwensya mo yung iba. Kaya kung hindi ka masyado marunong umawit, huwag mo lakasan. Kung nahihiya ka, kailangan kang umawit. Dahil yun ay utos sa atin ng Diyos. Pero wala ka kang umawit, kasi tunado ko, hindi. Kasi doon sa Psalm, tingnan niyo sa Psalm 95, bilang pinakapanghuli. Itotoo ng panghuli ito. Sa 95, ano sabi niya? Shout joyfully. Hindi mo nalagay doon. Sabi sa verse 1, huli kayo, tayo umawit sa Panginoon. Ganyan. So, hindi totoo yung sinasabi nila na lahat ng Psalm ay may panugtog. Alam mo sinasabi nito, umawit kaya. So, umawit lang sila. Tayo sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan, ganyan. So, pag umawit ka na may kagalakan, with all confidence, naniniwala ka sa tagapagligtas. Kaya pinupuri mo siya, di ba? So, ito po ang ating mensahe po sa mga kapatid. Susunod, panalangin, etc. ng ating pag-aaralan bilang mensahe dito po sa kung anong ginagawa natin sa ating pagsamba. So, huwag tayong mahigit doon sa iba. Wala tayong dapat kaingitan, no? Dahil ang ginagawa nila, pinapaganda nila kailang pagsamba ayon sa kanila. Tayo, ayon sa Diyos. So ito po ang ating mensahe po. Maraming salamat mga kapatid.